Welcome to my vlog, and for today's video, nandito tayo sa Quiapo para itry yung mga viral foods. So tara, samahan nyo kami. So, ito na, umorder na kami ng overload ng Pastora. So, nandito kami sa Pastora ngayon and gusto namin i-try yung palabok nila. Sabi nila, hindi daw ito masyadong maalat. And, overload yung in-order namin ha, yung 120 pesos. Iba pa yung regular na 100 pesos. So, sa overload nila, may chicharon, may squid. So, kadalasan shrimp yung nakikita natin, pero dito squid. And, mga pork. Pork to, no? Pork, tsaka itlog, boiled egg. Puto. So, ito yung regular na puto. And, ito naman yung puto pao. So, wala talaga to sa listahan namin na bumili ng puto. As a puto lover, kailangan kong itry tong puto nila, lalo na tong puto pao nila. So, haluin na natin tong palabok. Try na natin ang palabok ng Pastora. Masarap pa. Totoo nga yung sabi nila na hindi ito maalat. And pwede kayong mamili dito. So, pwedeng matabang noodles and mapayat na noodles. So, sa amin kasi ang gusto namin yung manipis. Tikman natin yung squid. Gusto ko yung palabok nila. May tokwa din pala siya. Ayan o. Gusto ko try itong puto. So, yung puto nila is may cheese and itlog na maalat. And may para siyang siopaw. Meron siyang laman sa loob. Sabi nila masarap daw to with palabok. So, try natin. Yung may palabok. Lasa lang siyang siopaw na may kalso tsaka itlog na maalat sa labas. Yung masarap. Basta hindi maalat sa akin, masarap na siya. Yung laman ng puto, asado, meron siyang laman na asado. And yung pagkaputo niya, lasa lang siyang tinapay ng siopaw. Approve. Nandito kami sa Sheila's Dragon Fruit Salad. So, umorder kami ng dragon fruit juice na sikat dito sa Quiapo. So, try na natin to. Actually, ang mabenta yung salad dragon fruit salad. Pero parang gusto ko muna itry yung juice. May halo pala siyang gatas. Masarap siya kasi hindi mo naman malalasahan yung dragon fruit kasi wala naman siya specific na lasa. So kahit ihalo siya sa sugar na may milk, masarap talaga kakalabasan niya.
Ito palang in-order namin is yung medium, which is yung 70 pesos nilang dragon fruit juice. Masarap siya. Nakita namin si Kuya naglalako ng buko sherbet. Kanina nakita ko na siya, bigla siyang nawala. Yung pala, palakad-lakad lang siya dito sa, sa Quiapo. So, buti nakita ko siya. Alam niyo yung Buko One? Kung alam niyo yung Buko One na brand ng buko juice, buko shake, akala ko ganun lang siya. Pero mas lasang-lasa mo yung buko nito. Hindi ko na-expect. And meron din siyang mga buo-buo na buko. 'Di ba? May buo-buo siyang buko. Legit na legit. Ang init dito sa Quiapo. Bagay na bagay yung ininom namin kaninang dragon fruit juice tsaka tong sherbet. Okay guys, nandito kami sa pansitan ni Waway and pumunta kami dito, wala din to sa listahan pero gusto kasi ni Mama, gusto niya ng mga kalakalamay, so dito sobrang daming kalamay and magte-take out lang kami. Pinaka-favorite ko to, itong tikoy. Pero si Mama, iba't iba yung kalamay na gusto niya, so hindi ko alam, hindi ko din sure kung ano talaga yung gusto niyang kalamay. Ito yung mga take out ni Mama. Oh, yung favorite kong tikoy, saka iba't ibang kalamay. Akala ko marami siyang bibilin. Pero ito na yung take out namin. Okay guys, bumili naman kami ng sikat din and nagva-viral na burger dito sa Quiapo. Binili namin is yung regular lang. So mamimili kayo kung cheese or barbecue. So ito ay with cheese. Ayan, ayan yung cheese. Ito naman yung with barbecue. Ayan, may barbecue siya. Ketchup, cucumber, lettuce, mayo, and barbecue sauce. Sabi nila, 100% beef daw to. So, try natin kung 100% beef nga siya. Nasabi ko ba sa inyo na 65 pesos lang to? 65 lang to. And then, yung may cheese, slice na cheese nila is 80 pesos. And then, yung overload nila or yung double patty nila is 120 pesos. Without cheese na slice pa yun. So, a-add-ons din kayo. Wow, sobrang daming cheese sauce. Kahit isang patty lang siya, ang hirap niyang kainin ng buo kasi mataba yung beef niya. Nalalasahan ko yung pagka-beef niya. Sobrang messy niya lang kainin. Kaya doon, kukuha kayo ng gloves. Pwede kayo kumuha ng gloves sa kanila. Medyo hindi ko lang ma-appreciate yung cheese. Parang nakakaumay siya para sa akin Kasi sobrang daming sauce.
Hindi ako fan ng sobrang ganito kadami na sauce na halos natatapo na siya. And masyado nang basa yung patty, yung pinakatinapay. Hindi ko alam kung saan gawa yung cheese nila. Pero nalalasahan ko sa kanya yung cheese ng fries, French fries. Na powder. Pero sa price niya, 65 pesos, nakakabusog na siya kasi malaki. Alam ko maraming naka-appreciate nito, pero sa ako, hindi ko masyadong na-appreciate yung burger. Kasi nakakaumay talaga siya. Siguro dahil nga sa sauce. Medyo nabubusog na ako. And may dalawa pa kaming titikman. So, tigilan na natin yung pagkain ng burger. Next na tayo. Ito yung second to the last na in-order namin dito sa Quiapo. So, ito yung Big Siomai. Alam ko, kapatid to ni Neneng B. So, umorder kami. Ayan. So, hinalo na niya. Ito yung regular na Big Siomai. Ito naman yung with cheese, yung yellow. So, try muna natin yung regular. Sabi ko, kapag pumunta ako dito sa Quiapo, paghahambingin ko talaga yung nakain kong siomai sa ugpo, sa siomai dito sa Quiapo. And sorry, pero mas masarap yung sa ugpo. Pero okay din naman to. Masarap din naman siya. Manghang din yung sili niya. Masarap din naman siya. 50 pesos for 7 pieces. Sulit na yun. Mas mura nga lang dito sa Quiapo talaga kaysa sa ugpo. Try natin yung may cheese. Tignan natin kung malalasahan talaga natin yung lasa ng keso. Oh, ito yung may cheese. Same lang yung lasa niya. Pinagkaiba lang nito talaga. May cheese siyang kasama. Saan nyo may kita itong Big Siomai? Sa tabi ng stall ni Neneng B. Pagbaba mo ng LRT, doon na. Konting lakad na lang. Guys, di ko sinabing hindi masarap ha. Masarap din naman siya. Pero iba talaga yung sarap dun sa ugbo. For me, okay siya. So guys, ito na yung last nakakainan namin dito sa Quiapo. Ito yung Hungarian sausage or sandwich ni Neneng B na 50 pesos lang. So try na natin kung masarap ba talaga. Kasi may mga natatry kaming ganito na same na price pero hindi siya lasang hotdog. So try natin kung lasang Hungarian pa talaga siya. Uy! Maharap. Alam niyo ba't ako nagulat? Kasi may mga ganitong price ng sandwich siya, hotdog sandwich. Na yung hotdog, hindi siya lasang hotdog. Kung nagigets niyo ako same ng price lang guys. Alam niyo yung lasa ng murang hotdog. Kung nalasahan niyo na yung lasa ng murang hotdog, na hindi siya lasang hotdog, ganun yung lasa ng ibang hotdog sandwich. Ito, 50 pesos ha. Lasang-lasa mo yung lasa ng hotdog. Paano? Paano na ganito kamura pero lasang hotdog yung hotdog?
Sa mga taong nakakain lang ng hotdog na mumurahin, yung makakaget sa akin, kapag nakakain nila yung sandwich ni Neneng B, yung Hungarian sandwich ni Neneng B. Pati yung cheese niya, masarap. Ngayon, nagagets ko na kung bakit siya pinipilahan. Pero mabilis lang yung pila niya. Kahit sabihin yung mahaba yung pila ng kay Neneng B, mabilis lang nila makuha lahat ng orders. Mabilis lang kayo pipila talaga. 10 out of 10. Masarap yung hotdog ni Neneng B. May cheese pa siya. Okay, nag-take out kami ng Mang Ben sisig. Isang bagnet, regular is 125 and yung sisig is 95. Ito yung bagnet. For 125 to marami na rin siya. Ang tagal ko na nag-crave sa sisig. Ngayon, bumili ako ng sisig. Tara! Nilagyan nila ng sibuyas, green na sili, tsaka yung special sauce nila ng sisig. Ito, titikman ko siya. Total, hindi naman ako nagkakalamansi. Titikman ko siya bago ko siya iuwi sa bahay. As a sisig lover, masarap siya. Kanin na lang kulang. Meron din silang milha. Pero, ang binili namin, yung sisig lang talaga kasi iuwi nga namin sa bahay. Last bite. Last bite ko ng sisig. Lutong nung balat. Try nyo to pag pumunta kayo dito. Pag naghahanap kayo ng ulam or pampulutan, try nyo tong sisig. Masarap siya. Mang Ben's sa may Hidalgo Street ba to? Villalobos Street. Villalobos Street. So, yun lang. Take out na to guys dahil uuwi namin to sa bahay. Okay guys, yun lang for our Quiapo vlog. And sorry guys kung yung ibang mga tinikman ko na viral hindi pasado sa panlasa ko. So uulitin ko guys, katulad ng sinabi ko dati, hindi lahat tayo pare-pareho ng panlasa. So yun lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and see you in my next one. Bye!